Tara, himayin natin ang isang kwentong siguradong magpapamangha sa inyo. Ngayon, susuriin natin ang paborito kong alamat tungkol sa isang higante, si Saltong, at kung paano niya daw ginawang maalat ang dagat ng Pangasinan at binigyan ito ng napakaraming isda. Bago tayo tuluyang sumisid sa kwento, gusto kong itanong sa inyo to. Paano nga ba talaga naging maalat ang dagat natin? Imagine niyo ha, bago pa nakilala ang Pangasinan bilang capital ng masaganang isda at asin, ano kayang itsura ng karagatan nila noon? Ang tanong na to ang magbabalik sa atin sa isang napakatandang panahon bago pa natin nakilala yung main character natin. Isipin nyo ang buhay noon. Yung mga baybayin sa Pangasinan, hindi pa ganun kayaman gaya ng nakikita natin ngayon. As in, araw-araw, isang malaking struggle ang paghahanap ng makakain. Pero, the catch is, sa kabila ng hirap na yan, ang mga tao super panatag. Wala silang takot. Bakit? Kasi alam nilang may isang malakas na nakabantay sa kanila. Dito na papasok sa eksena si Saltong. Ang astig kay Saltong, hindi siya yung typical na nakakatakot na higante sa mga kwentong bayan. Isa siyang gentle giant. Literally, may pusong ginto. Nakatira siya sa mga bundok pero palagi siyang bumababa para tumulong. Siya yung tagabuhat ng mga dambuhalang troso para sa mga tao at tagagawa ng harang kapag may malalakas na bagyo. Grabe yung mutual na pagmamahalan ni Saltong at ng komunidad. Hindi siya halimaw, okay? Siya ang ultimate na minamahal na bayani ng kapatagan. Pero syempre, ang mapayapang buhay na to, may parating na matinding pagsubok. Isang malaking kalbaryo ang babago sa lahat. Isang napakalupit, mahaba at walang awang tagtuyot. Isipin nyo yung domino effect nito. Dahil sa kawalan ng ulan, tuyong-tuyo ang mga ilog. Dahil walang tubig, patay ang mga pananim sa bukid at ang pinakamasaklap, nawala ng laman ng dagat. Dahil sa patong-patong na problemang to, literal na ang buong bayan mula sa mga bata hanggang sa mga lolo at lola ay humarap sa matinding gutom. Wala na silang matakbuhan, as in, zero na ang pag-asa nila. So, ano ang gagawin ng isang higante sa ganitong sitwasyon? Pagkakita ni Saltong sa paghihirap ng mga kaibigan niya, hindi niya kinaya. Umiyak si Saltong kasama nila. Sa sobrang desperasyon niya, nagdasal siya ng taimtim sa mga sinaunang anito. Humingi siya ng sign, ng tulong, para mailigtas niya yung minamahal niyang bayan sa tiyak na kapahamakan. At sinagot ang panalangin niya sa pamamagitan ng isang panaginip. Pakinggan niyo tong malalim na mensahe mula sa mga anito. Ang kailangan dong ng mga tao ay hindi lamang tubig, kundi ang lasa ng buhay na magmumula sa mismong sariling pawis at pagod niya. Wow, di ba? Ibig sabihin nito, yung kaligtasan nila, hindi lang basta himala na babagsak mula sa langit. Mangangailangan nito ng isang matinding sakripisyo at manggagaling mismo yon kay Saltong. Nagets agad ni Saltong ang kailangan niyang gawin. Unang hakbang, pumunta siya sa gitna ng tuyong dagat at naghuhukay ng sobrang lalim. Pangalawa, dahil sa labis na pagod at tindi ng init, tumulo ang higante at mahiwagang pawis niya sa lupa. At dahil may kapangyarihan ng pawis niya, sa ikatlong hakbang, namuo ito at naging puting kristal. Yes, yan na ang unang asin. At sa ikaapat na hakbang, nang mapuno na yung malalaking basket, biglang bumuhos ang ulan. Humalo yung mga kristal sa dagat na muling umapaw. Pero guys, itong paglikha ng himalang to, may napakalaking kapalit. Sa sobrang pagod at pag-ubos ng lakas para makagawa ng sapat na asin para sa buong bayan, tuluyang nanghina si Saltong. Ibinigay niya ang lahat. Sinasabi sa alamat na yung huling hininga niya naging isang malakas na simoy ng hangin. At alam nyo ba, yun daw yung hangin na nagdadala ng maalat at preskong amoy ng dagat sa buong probinsya hanggang ngayon. Isang nakakalungkot pero napakagandang pag-aalay ng sarili. Ito na ang naging bunga ng sakripisyo niya. Kinabukasan, paggising ng mga tao, wala na yung tigang at tuyong lupa. Ang bumungad sa kanila, isang malalim, asul na dagat na biglang napuno ng napakaraming isda. At sa pampang, nakita sila ng mga puting kristal ng asin. Itong asin na to, hindi lang nagbigay ng linamnam sa pagkain nila, naging pinaka-importanting paraan din ito para mapreserba yung mga huli nila, na tuluyang sumagip sa kanila sa gutom. Isang tunay na game changer. Ngayon, i-connect natin ang alamat sa totoong kasaysayan. Bakit nga ba Pangasinan? Yung pangalang Pangasinan mismo galing sa salitang ugat na asin. Ibig sabihin, lugar kung saan ginagawa ang asin o kilala rin bilang the land of salt. Nakaka-mind-blown isipin kung paano yung sakripisyo sa isang lumang kwento ay direktang nakakabit sa mismong pangalan, pagkakakilanlan at kabuhayan ng isang buong lalawigan.
So ano ba talaga ang pinakamahalagang takeaway natin dito? Higit pa sa kwento kung saan galing ang asin, ang alamat ni Saltong ay isang walang kupas na paalala tungkol sa kultura natin. Pinapakita nito kung gaano kalakas ang wagas na pagmamahal sa community at yung kadakilaan ng pagsasakripisyo ng pansariling kapakanan kahit buhay pa yan para lang sa ikabubuti ng nakararami. Ito talaga ang pusong namamayani sa kwento. Bago tayo magtapos, iniiwan ko sa inyo ang tanong na to. Naniniwala ba kayo na may mga totoong higante tulad ni Saltong na nagbantay sa mga ninuno natin noon? O baka naman itong higante na ito ay sumisimbolo lang sa mga bayani ng nakaraan na nagbigay ng pawis at dugo para tayo ay mabuhay ng masagana ngayon? Pag-isipan nyo yan. Maraming salamat sa pagsama sa isa na namang masayang pagsusuri. Patuloy nating tuklasin ang ganda ng ating kasaysayan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.